Sa panahon ngayon, mga kapatid, na napakaraming mga mananampalataya na nahaharap sa matinding kompromiso. No? Alam niyo itong siguro, parang na-imagine nyo na siguro yung mga tinutumbok natin ngayong hapong ito. No? Ang mundo po ay nag-aalok ng isang ideya, pamumuhay, at yung mga pagpapahalaga na salungat. No, alam niyo yun, yung salungat sa kalooban ng Diyos. Dahil po dito, maraming mga Kristiyano pa rin ang patuloy na namumuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Alam niyo ba yun? Yung isang paa, yung kaliwang paa ay nasa mundo at yung kanang paa ay nasa simbahan. Imagine the scenario, no? So, ang hamon ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Korinto ay mahalaga pa rin sa atin ngayon. No? Lalo ngayon sa ating panahon na mamuhay po tayo, mga kapatid, na merong spiritual integrity. No? Mayroon tayong integridad. Ang spiritual integrity po, mga kapatid, ay yung pagiging buo, pagiging tapat, at pare-pareho ng ating relasyon sa Diyos. No? Whether it's private or public. No? Maging may nakakakita man o wala, dapat po ang relasyon natin sa Diyos ay pareho lamang. Amen? So mga kapatid, tayo po ay yumuko at sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, muli po maraming salamat sa kalakasan, sa pribileyo na kami ay muling nakadako sa lugaring ito, Panginoon. Salamat po sa presensya ng bawat kapatiran. Tiningatan niyo kami sa nagdaang isang linggo, Panginoon. At sa amin pong pakikinig ng inyong mensahe, makita namin ang aming kalagayan, makita namin, Panginoon, ang inyong kalooban sa aming mga buhay na magdudulot ng pagbabago sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, brothers and sisters, the background of 2 Corinthians, no, yung teksto na ating pagbubulay ay ang iglesia po ng Corinto ay ang isang iglesia na maimpluwensya, no? Imagine nasa Corinth, no? Sana ay makapunta tayo sa Greece. Panalangin po natin ang ating district, no, na magpatuloy tayo, no? Darating ang panahon, magkakaroon tayo ng church, no? In Jesus' name, no, we claim, no, meron na po tayong inaayos ng mga churches diyan, no? So, yung pong Corinto, ito po ay sentro ng kalakalan, no? Sentro ng idolatry. Kung maalala natin, nandito po yung sentro ng mythology, yung mga Greek goddess, no? Nandito pong lahat, no? At ang lungsod po na ito ay puno ng immorality at makamundong filosofiya, no? Itong mga mananampalataya sa Corinto, magkaroon po sila ng transition, no? From worldly practices, unti-unti silang na-convert ng Kristyanismo, no? So, alam niyo yun, hindi ganap o merong pang mga bagay na hindi pa na isusuko. Alam niyo yun, para, kumbaga sa they are living in both worlds, yung sinabi natin kanina. Kaya nga mga kapatid, pinapaalala po ni Apostol Pablo na ang mananampalataya ay dapat po na magkaroon ng isang matibay na pagkakilala sa Diyos at yung relasyon sa kanyang kapaligiran. Madalas sinasabi natin na ang pagiging Kristiyano, hindi tayo, patuloy pa rin tayong makikisama, di ba? Pero hindi na tayo makikisama. Alam niyo yun? Di ba? Makikisama pa rin tayo, pero hindi na tayo makikisama. Ang ibig sabihin, mga kapatid, iiwasan na natin yung mga bagay na hindi po ginagawa ng mga mananampalataya. No? Yung pagkilos, yung impluwensya, at yung mga hadlang para po magkaroon tayo ng katapatan kay Kristo. So, Pastor, how can we have this spiritual integrity? No? So, una po mga kapatid ay panatiliin natin yung malinaw na pagkakilala kay Kristo. No?
Napakahalaga po nito mga kapatid kasi minsan matagal na tayo sa church, hindi pa rin malinaw yung ating pagkakilala kay Kristo, no? Ang sabi po dun sa verse 14, no, ng ating text, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para kayo bang pareho nila. No, nakita niyo yun? Na para ba kayong pareho nila? So hindi po dapat pareho. So, kasi minsan, yun yung sinasabi natin na kapag kung sino ang kasama mo, ganun na din tayo. No, malinaw po ang sinasabi. Huwag tayong makisama na para bang pareho nila. No? Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan? O kaya ang liwanag at ang dilim? O ang tubig at langis? Yeah? Naalala ko yung nanay ko kasi singer yun Tubig at langis. Alam niyo ba yan? Wala nang nakakaalam, no? Ewan ko si Tita Jebes kung alam niya yun. Ihalo man sa tubig. Ganun. Yun yung mga kanta nung singing contest Nung bata ako, lagi akong kasama sa mga yung nagiging judge kasi yung nanay ko sa mga piyesta. Uso pa nung araw, may mga piyesta, may singing contest. No? Yun ang madalas kinakanta. So, tubig at langis, hindi po pwedeng maghalo yan mga kapatid. So, ito po yung pinakikita natin mga kapatid. At, ang sabi po doon sa 1 Peter 2:9, kaya't kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang saserdote, isang bansang banal. Alam nyo ba, when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you are consecrated. No. Akala nyo kasi yung mga kinukonsecrate, yung mga pastors, yung mga leaders sa church, hindi po mga kapatid. Kapag tinanggap mo si Kristo, you are separated. No. Kaya nga, meron ka ng bagong kalagayan. Ikaw ay pinili. No. So, meron po tayong bagong kalagayan dito at we are set apart. No. Meron po tayong kalagayan na. No? Kung natatandaan nyo, itong 1 Peter 2:9, naging natin ito, naging tema natin ito sa anniversary. No, hindi ko lang malaman kung yung kulay green yung ating motive. Hindi yung So, ito po yun mga kapatid, no? As we are walking day by day, no? Yung journey natin araw-araw mga kapatid, alalahanin natin that when you are set apart, hindi ka na pag-aari ng mundo. Amen? No? Sinong may-ari? Sinong may-ari? Hindi nyo din alam. No, hindi na tayo pag-aari ng mundo, mga kapatid. No? Pag-aari na tayo ng Diyos. We are bought, no, with the price, no, the price of the blood of Jesus Christ. No? Binili na tayo, mga kapatid. No? Kung sa panahon na tayo ay nanampalataya kay Kristo Jesus, binili ka na. No? Hindi na tayo pag-aari ng mundo, mga kapatid, kaya we are set apart from the world. No? Huwag po natin ibatay ang ating pagkakakilanlan. No? Minsan kasi, yung pagkakilala natin, we are based doon sa trabaho natin, yung katayuan natin, yung status natin sa mundo. No? Pero mga kapatid, it doesn't matter. No? Tayo dito, nakakalungkot man pag nakitang Pilipino, no? Ako madalas kong sinishare to, no, kahit iba yung trabaho ko, nandun ako sa kaharapan ng kantselo, tatawagin ako nung senyora, sabi niya, linisin mo yung doon, nakalimutan ko daw. Sabi ko, Alora, mi dispiace senyora, hindi ako nagpunta dito para maglinis, sabi kong gano'n, no? Ano yung sinasabi natin dito? Sometimes kasi we are branded, no? Na tayo yung may mga trabahong ganito, no? Pero ang identity natin, mga kapatid, kailangan kilala na natin kung sino tayo ngayon sa mundong ito. Amen? No? Hindi na tayo yung tulad ng dati. We are set apart. No? Kaya nga yung napakaganda po, pansinin nyo mga kapatid, no? Sabi,
na para bang kapareho ninyo sila. Tatandaan niyo na, na para bang kapareho nyo sila. Dapat hindi na natin sila kapareho. Yun yung pinaka-main idea dito, mga kapatid. No? So, mag-ingat po tayo, brothers and sisters, sa impluensya na maaaring magpahina ng ating pananampalataya. Mga kapatid, ito real talk lang. Kung tinuturing nyo po na kayo ay mananampalataya at patuloy pa rin kayong nakikisama sa mundong ito, paano po lalakas ang pananampalataya natin? Di ba? May mga bagay po na kailangan nating isuko. No? May mga pagkakataon na, alam nyo, kaya napakahirap dumami ang mga mananampalataya sa panahon ngayon. Meron kasing mga bagay na dapat i-give up eh. No? Yung mga bisyo, per example, no? Hindi mo na, alangan namang mananampalataya ka na, patuloy ka pa rin dyan. No? Hindi na po pwede, mga kapatid. No, kaya nga pag sinabing parang kapareho ka pa rin nila, something's wrong. No? Kaya nga, yung impluensya na maaaring magpahina sa atin kung gusto po natin na lumakas yung ating pananampalataya, let them go. No? Kasi dalawa lang yan eh. No? Ito yung laging problema eh. No? Maraming mga mananampalataya, lagi nilang iniisip na malakas sila at kaya nilang impluwensyahan ng iba. Pero ang katotohanan, mga kapatid, madalas ang mananampalataya ang naiimpluwensyahan. Totoo hindi. No, lalo na no, sa ating gobyerno. No. No, akala nila they can do a difference, no. Pwede naman eh, pero mga kapatid, the reality, lalamunin ka ng buo sa sistema. No? Kaya nga sinasabi natin dito, the point here, brothers and sisters, yung mga impluensya na magpapahina ng ating pananampalataya, iiwasan natin yan, mga kapatid. No? Pangalawa, sabi, ingatan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. No? In verse 16, sabi, sapagkat tayo ang templo ng Diyos na buhay. No? Madalas natin naririnig yan. Our body is the temple. No? Ang pinakamalaking dahilan po upang tayo ay mamuhay ng may integridad dahil ang Diyos ay nananahan sa atin. No? Hindi po tayo basta miyembro lamang. Minsan kasi, iniisip natin, nasa church ako, member ako ng isang denomination. Hindi po, mga kapatid. We are the church. No? Kapag po nauunawaan na natin, no, yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos at kalagayan natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid, hindi po itong building ang church. We are the church. No? At kung ano man po yung nangyayari sa ating katawan, sa ating sarili, no, sa ating pagkatao, nagre-reflect po 'yan, no? Doon sa kalagayan ng iglesia, no? So, in 1 Corinthians 6:19 to 20, no, binigyan po ng emphasis ito, no, na tayo yung templo at ang katawan ay templo ng banal na espiritu. No. Naniniwala ba kayo when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, meron na kayong Holy Spirit? Sige, real ano lang. Taas ang kamay. When you accepted Jesus Christ, the Holy Spirit is in you. Sino? Lahat naniniwala? Amen, mga kapatid. Ganun po yung kalagayan. No? When you really, no, yung tao sa puso mo, naramdaman mo talaga yung pagtanggap, totoong pagtanggap kay Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, ang banal na Espiritu, ipinagkakaloob po yan ng Diyos. No? So, kung ganun po yung case, brothers and sisters, saan nananahan ang banal na espiritu? No? Sa ating pong katawan. No? Sa atin. No? Sa ating puso. Sa ating pagkatao. No? Kaya nga, mga kapatid, ang tanong, Pastor, bakit ganun? Tinanggap ko si Kristo, nasa akin pala ang banal na espiritu. Bakit
nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Of course. Hindi po mystery yun, mga kapatid. Makakagawa pa rin tayo ng kasalanan because we are in the flesh. Pero mga kapatid, ang tanong, ang punto natin dito, meron ba tayong partisipasyon para mapanatili yung banal na espiritu na malakas? No? Kasi yun po yun eh. No? Yun po yung partisipasyon natin doon as Christians. No? Yung power of the Holy Spirit ay ma-empower tayo. No? At tuluyang tayong lumayo at hindi na laging magkasala. No? So mga kapatid, with regards to this, meron po tayong partisipasyon. Magkaroon dapat tayo ng regular na prayer life, no? Meron tayong prayer life, meron tayong pagbabasa ng Biblia at be on guard. No? Nasabi natin ito madalas, no? Be on guard, yung bantayan natin yung ating isip, bantayan natin yung ating mga bibig, yung ating kilos, no? So, kailangan po, we must be on guard, no? Kaya nga, ang tanong mga kapatid, sa mga ginagawa natin, everything we do, ang tanong dapat natin ay nalulugod ba ang Diyos kapag ginawa ko to? Ganun lang kasimple, no? Kasi minsan kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, hindi na tayo nagkakaroon ng ganong kapag ginawa ko ba to, malulugod ang Diyos? Kasi pag ganun yung tanong natin mga kapatid, sigurado po na hindi tayo basta-basta makakagawa ng kasalanan. So pangatlo, mamuhay sa kabanalan at paghiwalay sa kasalanan. No? In verse 17, sabi, kaya't lumayo kayo sa kanila. No? Lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Malinaw, di ba? Malinaw po ito mga kapatid. No? Kasi baka ang motto natin, if you cannot beat them, join them. No, baka ganun ang motto natin. Sa buhay mananampalataya, hindi ganun mga kapatid. Kapag hindi natin sila maakay, hindi sila makinig sa atin, iwasan natin sila. No? Kasi mga kapatid, huwag po nating subukan. No? Baka hindi, kaya ko yan, pastor, kaya ko to, kaya ko yan, no? Maaakay ko yan, no? Kaya nga minsan yung mga, yung sa youth, youth, makinig kayo dito, no? Huwag kayong magpapaligaw sa hindi mananampalataya. Baka sasabihin nyo, pastor, sasabihin nyo dun sa mga youth pastor nyo, pagkakataon na po ito para ma-evangelize sila Kalokohan. No? That is a big lie. Remember this, no? No? Ako matapang dito kasi saksi ako dyan, mga kapatid. Saksi ako dyan. No? Sa aming local church sa Pilipinas, no, lahat na nagpaligaw sa hindi mananampalataya, wala na sa church ngayon. Wala. Sabi nila, meron pa akong kaibigan, sabi niya, ano na to gusto ko talaga siya Siguro naman, maakay ko siya kay Lord. Wala. No, hindi niya naakay. Yung mga anak nila, wala, hindi lumaki sa church, wala. Kahit siya ngayon, wala na rin. No. Ganun kahalaga itong sinasabi natin mga kapatid, itong pinag-aaralan natin, ganun kahalaga ito. No? Kaya, mga kapatid, hindi po dapat talaga tayo, alam nyo, minsan, may mga sekta na pinagbabawal nila. No, meron akong kaibigan, no, hindi ko nababanggitin yung sekta, no. Niligawan niya itong isang hindi nila kapananampalataya, no. Meron silang kaibigan na kasekta niya. Inireport siya. Kakala mo isang hapon dumating yung magulang. Kinumpronta talaga yung nililigawan.
Yung nililigawan ng sinaway, hindi yung anak nila. Hindi yung anak ang pinagalitan. Sabi, Ineng, nandun ako kaibigan ko Ako talaga nang liliit nun. Ineng, maaari bang layuan mo na itong anak ko? Huwag ka nang magpaligaw sa anak ko. Kasi mahal na mahal ka nitong anak ko, hindi makinig sa amin, pero ikaw sigurado makikinig ka. Ang sabi ko sa inyo noon, yung heartbroken ng kaibigan ko, talagang ilang araw yata kaming lango. Nung mga araw na yun, ako nasa mundo pa rin, no? Talagang gumagapang kami nung pagkatapos ng uwian ng school kasi heartbroken talaga siya. Ano yung pinakikita dito? Kasi ayaw nila Sabi niya, ititiwalag kami. Kapag nagpatuloy yan, nalaman ng aming leader na ganyan, ititiwalag daw yung pamilya. Imagine, ganun sila kahigpit, no? Tapos tayo, ganun-ganun na lang, no? Yung mga magulang, no? Kaya yung mga magulang dito, pag nabalitaan nyo, nililigawan yung mga anak nyo. Nang hindi, lalo pag babae sa inyo, wag papayag, no? Brother GB, tayong papayag dyan. No? Amen. Kahit ako, pag oras na nung anak ko, hindi pwede. No? Kahit yung anak kong manliligaw, pag hindi Christian, hindi pwede. No, hindi pwede. My house, my rules. No. Kailangan maging matapang tayo mga magulang kasi natin yan rights natin yan. At tandaan nyo, kapag tayo sumunod sa panuntunan ng Biblia, mga kapatid, wala tayong pagsisisihan dyan. Amen? No? So, sabi talaga iwasan, no? So mga kapatid, ang spiritual integrity ay nangangailangan ng malinaw na pagtanggi sa kasalanan, no? Hindi po maaaring sabay na yakapin ang kabanalan at ang gawa ng kadiliman. In Matthew 6:24, sabi, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other. Ito yung highlight nitong verse na to You cannot serve both God and money. Napakalinaw. You cannot serve both God and money. Kasi, pastor, public service Kalokohan. Public service. Public service sana kung allowance lang. Grabe, milyon-milyon ang sweldo, milyon-milyon ang kickback. Paano sasabihin public service? No. So mga kapatid, pastor, bakit natin to dinidiscuss sa pulpit? Hayaan na lang natin yan. No, mga kapatid. No. Kaya nga nangyari yan Alam niyo ba, kaya nangyari ang lahat ng ito? Because the church, masyado tayong maluwag. Hindi tayo aware sa labas, nadito lang tayo. Maraming iglesia, mga kapatid, na may pakialam lang doon sa kanilang building, yung congregation nila doon lang. Pero mga kapatid, as the roots, alam niyo ba ang roots ng UMC, ng Methodist Church, very particular tayo sa mga nangyayari sa labas. Diba? Alam nyo, yung sinasabi ko ngang madalas, alam nyo, yung pag-stop ng slavery, ang laki ng partisipasyon natin dyan, ang Methodist Church, nung araw. Because of our, yung impluensya natin, sa social concern ng church, na-impluensyahan si Abraham Lincoln. So, ganoon po dapat ngayon ng mga churches, hindi yung nadito lang tayo. Kaya, kung meron tayong dapat ginagawa, we must start doon sa ating mga family. Kasi, sigurado ako mga kapatid, yung mga na doon, nakaupo doon sa kanilang posisyon, hindi sila naturuan ng katulad ng pagtuturo natin sa ating mga anak. Amen? Kaya yun po yung partisipasyon ng church, brothers and sisters. So, mga kapatid, suriin natin ang ating pamumuhay. Ano ba yung mga compromise natin? Iwasan natin ang relasyon, pakikipagrelasyon, o yung mga gawi na nagtutulak sa atin para makagawa tayo ng kasalanan.
At yung huli natin, mga kapatid, is mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. No? Sabi dun sa verse 18, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So, ang spiritual integrity po, mga kapatid, ay hindi lamang yung pagsunod sa tuntunin. No? Ito po yung pamumuhay bilang anak na nagmamahal at gumagalang sa kanilang ama. Kung kayo po ay anak ng isang dignidad na mayaman, no? Mamumuhay ka ba bilang mahirap? Sige nga. Kakain ka ba sa turo-turo? Kakain ka ba sa fast food kung anak ka ni Henry C? No? Anak ka ni Manny Pacquiao? Kakain ka ba ng fishball na lang o kung saan-saan? No? Sabi yung pastor, social nga yun eh. Di ba hindi? Nung kagabi, habang inaar ko to, nung namamahinga na ako, nakita si Teresa C, yung anak ni Henry C, sa may isang nag-viral photo na pumipila. Di mo imagine na, pumipila sa airport. Ang sabi nga nung vlog, kahit nga bilhin niya yung airport at bilhin niya lahat ng eroplano doon, kaya niyang gawin, pero ito pumipila. No. Napaka-laki ng values na ininculcate dito sa anak ni Henry C. Hindi siya namuhay ng no? Pero bakit ganun? No? Bakit ganun? Kasi mga kapatid, maaaring lumaki man sila sa yaman, pero naitanim sa kanyang yung values ng kanilang ama. No? So, ano yung point natin dito, mga kapatid? No? Kung ano yung karakter na ama, no? Yun po ay pribileyo din ng isang anak. Di ba? Kung ano man yung dapat kalagayan at pagrespeto sa isang ama, yun din po yung binibigay sa anak. Kung tinuring tayong anak ng Diyos, no? Kumilos tayo bilang anak ng Diyos. No? Baka ibang tatay natin. Di ba? Kaya nga noong sabi ng Diyos, di ba? Hindi ko kayo kilala. Napakasakit, no? Kasi baka mamaya akala natin anak na tayo ng Diyos. Piling natin anak na tayo ng Diyos, pero nakakalimutan natin kumilos bilang anak ng Diyos, no? At pag ito ay nagpatuloy, in the end, no, sasabihin sa atin, hindi kita nakikilala. No? So mga kapatid, kailangan po natin mamuhay bilang anak ng Diyos. In Philippians 2:15, sabi, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Alam nyo, panahon pa lang ni Apostol Paul nito, talagang sinasabi niya, ang sanlibutang baluktot at masama. Sa gayoy, magsilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituin nagniningning sa kalangitan. So, brothers and sisters, if we are sons and daughters of Christ, we must act like one. Amen? No? Act like one. Kasi ang problema ngayon, mga kapatid, yung comportalization. Kino-comportalize natin ang buhay mananampalataya. No? Pag linggo lang tayo mananampalataya, Monday to Saturday, iba yung buhay natin. No? Pwede ba yun, mga kapatid? Pag araw ng linggo, anak tayo ng Diyos. Monday to Friday, ibang tatay natin. Hindi po pwede yun. No? So mga kapatid, isabuhay po natin yung pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos. Maging halimbawa tayo ng katapatan sa tahanan, sa trabaho, sa paaralan, at higit lalo dito sa ating iglesia. Hayaan po natin makita. No? Tandaan natin, no? Alam nyo, napakahirap nito eh. No? Nakita natin maraming tumutuligsa, no, dito sa ating topic, no. Sabi niya,
Yan ba ang mananampalataya? Nasa na ang prinsipyo? Nasa na ang ganyan-ganyan. Napakarami nating naririnig, mga kapatid. No? Ang problema kasi dito, mga kapatid, ano bang karakter ang nakikita ng tao? Nakikita ba ang tunay na karakter ni Kristo sa buhay ng isang taong mananampalataya? Yun ang tanong eh. No? Sino ba yung mga kaibigan niya? No? Sino ba yung mga laging kasama? No? Sa mahabang panahon, mga kapatid, hindi naman lalabas ang mga issue eh, no? Yung mga natatandaan nating talagang mga naging tapat, di ba? Hindi naman nagagawa ng kwento. Alam niyo ang Pilipinas, kahit ganyan ang ating bansa, you cannot bring hindi mo kayang pabaksakin ang mga taong matuwid. Nakita niyo yung punto natin dito? Yung talagang matuwid, wala naman talagang magawang issue eh. Pero yung mga tao na nakikita natin na maraming tinutuligsa, maraming kinakasuhan, no? Bakit kung talaga bang walang kasalanan, anong klaseng sistema talagang meron tayo? Di ba? May mga kwento, di ba? Kung talagang, kumbaga kung walang usok, walang apoy, di ba? Ganun lang kasimple. Di ba? Talagang may issue, talagang meron. No? Kaya nabubuo ito. Kasi kung talagang matuwid na ako bata, mahilig din kasi ako sa politics nung bata ako. Nakikita ko yung yung mga panahon nila Flavier, nila sino pa ba yung wala na, nila Salonga. Hindi mo talaga mariringgan ng mga issue yan eh. Diba? Pag talagang matuwid ang isang stageman, no? Talagang sabihin noon stageman eh. Noon pag hindi ka abogado, hindi ka talaga makakapasok sa Kongreso, sa Senado. Ngayon Diyos ko po, mas mahirap pang makapasok sa janitor dahil kailangan na ikaw ay at least high school graduate, no? Samantalang pag basta mayaman ka, manalo ka sa eleksyon, basta Filipino citizen ka, ganun lang ang criteria. Ano na nangyari sa ating mahal na bansa? No? Kaya mga kapatid, napakalaki pong paalala sa atin ito. As Christians, no, we are called, no, na maging tapat, no, at ipakita ang karakter ng ating Panginoong Hesus, no. Brothers and sisters, sa isang mundo na puno ng kompormiso, tinatawag po tayo ng Diyos para magkaroon ng spiritual integrity. Ang mensahe po ay malinaw, manatiling tapat kay Kristo, mamuhay ng may kabanalan, ingatan ang presensya ng Diyos, at isabuhay ang ating pagiging anak ng Diyos. Ang tunay na spiritual integrity, mga kapatid, ay hindi pagiging perpekto, kundi pagiging tapat sa Diyos araw-araw. Kapag pinili po nating sundin siya ng buong puso, nagiging maliwanag tayong saksi ng kanyang biyaya sa gitna ng madilim na mundo. So brothers and sisters, ngayon po, ang panahon natin ay napakahirap. Dapat po tayong mga Kristiyano ay matutong manindigan kay Kristo at mamuhay ng may buong espiritual na integridad para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, ang integridad ng mananampalataya ay nakikilala hindi lamang sa kanyang sinasabi, kundi sa kanyang pinipiling pamumuhay kapag walang nakakakita kundi ang Diyos. Amen. So brothers and sisters, this is the message of our Lord today. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.